verse 2 ay ganito, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Maliwanag ko mga kapatid, mismong Panginoon ang nagsabi, kung hindi ito totoo, di sinsana'y hindi ko na ito sinabi sa inyo. Subalit totoo ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Unang rason, kapatid, kung bakit hindi ka dapat matambay, hindi ka dapat mabalisa, sapagkat may inihanda at may inilaan na sa iyo at ipaghahanda ng tao. Amen? Paghahanda ka, lalo na kung nakita mo sa handaan, mauubos na yung lumpiyan. Paborito mo pa naman yung lumpiyan sa kanal. Nangangampaka-paka ng may siyado. Nasabihin sa iyo, nagkikita sa iyo, kung ang mag-alala ang pinakabalo ng ilan. Masarap sa pakiramdam, mga kapatid, na ikaw ay pinaghahanda, talagang inaasikaso pa. Subalit hindi pa sa roon, mga kapatid, sapagkat ang naghahanda para sa atin ay hindi lang kung sino, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nagsabi niya sa tahanan ng aming Ama ay maraming silid, mauuna ako sa inyo upang kayo ay aming paghanda. Uulitin ko, katotohanan ng salita ng Diyos, bagamat ito ang kanyang tinutukoy ay kanyang mga alahad ng mga sandaling ito. Ngayon din, tinutukoy tayo, sinasabi sa atin ngayon ng Panginoong Jesucristo, may lugar akong inihanda para sa iyo. May biyaya akong inilaan sa iyo. Kaya naman kung iniisip mo, papayag ng kuryente, papayag ng tuition fee, kapatid, manalig ka, ang Diyos ay hindi sa sapat, may inilaan siyang biyaya para sa iyo. Tinawag natin ko ngayon mga kapatid sa pananampalataya, inihayag natin ang sabi natin ang Diyos kahit na kailan, hindi nagbubuka. Amen? At alam mo ba kapatid, sabi ko sa iyo kagabi, alam mo ba? Sabi mo sa Psalm 139 verses 3, ako'y iyong nakita na hindi mo man isinila, batid mo ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ako'y nakatitig sa aklat ng katalaan, matagal nang palagpas mo, ikaw lamang ang may alam. Narinig mo yun kapatid. Bago pa daw po tayo isinila ka natin mga magulang, kilala na tayo ng Diyos. Kilala ka na ng Diyos. Ang haba ng ating buhay kung hanggang kailan. Kaya wala tayong dapat mag-alala. Sapagkat nakapalagpas na, nakaredy na, nakaplano na, bago mo pa isipin, bago mo pa hingin, nakahanda na para sa iyo ang biyaya na inilaan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Papaano natin nakukuha ang inilaan sa atin ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, humingi. Marunong po pa kayo humingi. Sapagkat may iba ho, di marunong humingi. Di marunong humingi mga kapatid sa pananampalataya. Bakit? Because of pride. Pride. Kailangan meron tayong mapagpabahan. Marunong tayong humingi. Sapagkat kapag tayo humingi, lalo din sa Diyos, inikilala natin na siya ang pinagmumulan na ating biyaya. Amen? Kaya humingi ka, tama ang simulan mo sa iyong prayer request. O kung hindi mo pa na-isulat sa iyong prayer request, yung hindi ka nilagay sa Panginoon. Alam mo, nakakitiyak ka, hinihilig ka ng Panginoon, at ipapakalaw ng Diyos sa takdang panahon ang kanyang biyaya at inilaan para sa iyo. Amen. Yan ang mga rason mga kapatid. Sapagkat may inilaan, may inihanda para sa atin ang Diyos. Yun din ang
dapat natin alamin mga kapatid. Lord, ano ba hinilaan mo para sa akin? Ano ba ang hinilaan mo para sa akin? Yan po ang sa biyaya ng Panginoon, bagamat wala akong kakayanan, nakapag-aaral ko ang pagtapos ng pag-aaral, at alam niyo maraming opportunity ng bukas sa akin. Meron po nagsabi sa akin, pag-aaral ko ng Lord, kahit wala ko ng pera, kaya lang sinasabi, ako sasagot sa pag-aaral. Inisip ko yung mabuti, sabi ko sa tatay ko, yung magpapaaral ko sa akin ng Lord. Sabi niya, bakit yung nag-aaral ng Lord? Pinag-high na na high school. Bakit Lord? Natawa si sister na si sister. Pero, pinagkilala ko yung maraming opportunity. Kahit po sa magsisimula lang ng maraming discouragement, bakit kayo magpipinsa? Pag nagkasama kayo, ano papahayang ko sa inyo, mapapangasawa sa inyong pamilya. Balik na naman ko sa Panginoon, Lord, kung ito ang kailangan ng buhay para sa akin, alam ko hindi mo ako papabayaan. At alam mo sa pag-ibig ko, yun ang ating kapatunayan. Ang Diyos, kapag tinawag ka ng Diyos, hindi ka papabayaan. Bakit? Alam niya na kung para saan tayo. Bakit ako nagdurag? Bakit ako nagbigo? Bakit ako nakaranas ng kaluluwan sa buhay? Alam niyo mga kapatid, madalas kung bakit ang tao ay may kaluluwan sa buhay ay dahil din naman sa kanyang sariling nagagawa. Dahil din naman sa sariling nagagawa. Maraming mga kapatid na ang Panginoon pinangunahan tayo, dinadala tayo sa mainang na pastulan. Last week po yung gospel. Dinadala tayo sa pastulan, subalit hindi lang makatunga, minsan meron talagang masaway. Pilit na lumalayo sa kalooban ng Diyos. Ang problema kapag nabigo ang tao, ang sinisisi ng tao, ang Diyos. Pero sa totoo lang, sa pasimula ka lamang, may inihanda at may inilaan sa ating si Yahweh El-Shaddai. Kung noon pa lamang sa pasimula, inakilala na natin, narinig na natin ang kanyang salita at ating isinabuhay, isip sana na tuloy tayo ng tatagumpay. Subalit mga kapatid, kung tayo man ay nakaranas ng kabiguan sa buhay, pinagpala na pa rin, sapagkat patuloy tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos at hindi pa huli ang lahat. Ating napakinggan ngayon ang kanyang mga salita kung ating susundin at isa sa buhay, tunay ng pagpapalala niya ang ating buhay. Tuloy natin ang ating buhay. May kailangan sa iyo, Diyos. May kailangan sa iyo, Diyos. At alam mo ba napakailangan tayo para sa Panginoon? Bakit? Pangalawa naman sa mga kapatid, kung bakit hindi tayo dapat matambal, hindi tayo dapat mabalisa, hindi tayo dapat matakot. Sapagkat ay po mga kapatid sa first page ng John chapter 14 ay ganito. At kapag naipaghandaan ko na kayo, ako'y babalik at sasama ko kayo upang makapiling ko kung saan ang araw ko. Babalik ka naman at isasama ka. Gusto niyo kong sumama? Bakit parang ayaw ko ngayon? Alam niyo kapag tinatanong ko kayo, nilamang ko kayo yung ganyan na reaksyon. Maraming reaksyon, ayaw nyo nakatingin ng nila. Kapatid, lahat ng bagay yung dito sa mundo ito, lahat tayo yung dito sa mundo ito. Subalit, dapat natin tandaan, ulitin ko, may hinaan ng Diyos para sa atin, sa tahanan ng Ama, tayo ay babalikan at isasama niya kung saan man siya naroon. Hindi ko ba ang sarap sa pakiramdam mga kapatid? Hindi ka lamang ipinaghanda, susunduin ka pa.
Siya ay babalik, mga kapatid. Babalik sa wakas ng mga panahon. Babalik ang ating Panginoon. Ito ang katotohanan na hindi mapasisinugalingan ng sanlibutan na ang Panginoon ay magbabalik. At alam niyo po, mga kapatid, sa pananampalataya, kapag usapin ang pagbabalik ng Panginoon, ito ay hindi dapat natin katakutan. Bakit po? Ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo ay tanda ng ating tagumpay. Sabi po sa Matthew chapter 24 verse 30, pagkatapos ikaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Bakit sila mananangis? Sapagkat maraming bansa, halos lahat ng bansa ay nagpapasako at nagpapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Iilan na lamang ang tunay na nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito itutuloy ko, makikita nila ang anak ng tao na nasa alampaan at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hulihan, ang malakas na tulong ng trumpeta, susubuin niya ang kanyang mga anghel sa apat sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng tao. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, kapag usapin ang pagbabalik ng Panginoon, madalas po na nabibigyan ng diin ay yung mga digmaan, mga kabuluhan, paglaganan ng katulong at mga malalang karamdaman, mga paglindol at mga sakuna. Totoo po na sinasabi yan ng salita ng Diyos, mangyayari ang lahat ng bagay na iyan. Subalit ito po ang dapat natin tandaan, ang katotohanan na dapat natin panghawakan. Ang lahat ng iyon ay pansamantala. Ang dapat natin pong ipagpasalamat sa pagbabalik ng Panginoon, mahahayag ang kanyang maluwalhatian at kapangyarihan ayon sa ating narinig. Tipunin ang kanyang mga hiliran. At ako ay nananalig kapatid na ikaw ay kasama sa mga hiliran ng Panginoon, na sa kanyang pagbabalik ang ating lanang gawin, hindi kaparusahan, kundi gantimpalang buhay na walang hanggan. Amen. Hindi marami pa kayo ang ating lanang gawin ay gantimpalang buhay na walang hanggan. Amen. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para sa impyerno. Hindi ka nilikha ng Diyos para parusahan. Inilahan ka ng Diyos para sa tahanan ng Ama. Yun ang inihanda niya para sa iyo at para sa akin. Yun ang dapat natin asabin, na lahat ng mga sakripisyo mo sa mundong ito, lahat ng pagtitiis mo, lahat ng pagpapatawad na ginagawa mo, pagkunawa na ginagawa mo, ay hindi yan masasayang. Hindi yan masasayang. Alam ng Panginoon at kabutihan na yung ginagawa ng lihim. Nakikita ng Panginoon ang iyong kabutihan ginagawa. Kaya kapatid, huwag kang magigil, huwag kang maghinawa. Patuloy lamang at kakamtin mo ang kanyang gagantimpala. Tuwing natin siya. Sabihin ko sa natin na tuloy lang, babalik ang Panginoon at nakikita natin alalapit na ang panahon ng kanyang pagbabalik. Amen? Hindi tayo dapat matakot. Hindi mo dapat ipantakot sa mga mananampalataya ang pagbabalik ng Panginoon. Madalas ko yung binabanggit. Ang dapat matakot sa pagbabalik ng Panginoon ay yung mga tao gumagawa ng balik. Pero alam mo, binagawa na ginagawa mo sila. Pinaliguran mo na hindi mo mabuhay. Kaya hindi tayo dapat matakot sa pagbabalik ng ating nanay, ng ating ama, sapagkat uulitin ko ang inilaan para sa atin ng Diyos, hindi kaparusahan, kundi gantimpala. Pangatlong rason, mga
dapat mangamba, hindi tayo dapat magbalisa. Sapagkat alam na natin ang daan. Alangin mo ngayon kagabi-kagabi. Sigurado ka ba? Alam mo na. Patanong, parang hindi mo patanong ano. Nakasisigurado tayo alam na natin. Ang sabi ng mga kapatid, sa John chapter 14 verse 4, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Kahapon ko doon sa pinuntahan ko, is mag-brand, hindi ko maalam. Eh naman ako mga kapatid, tamang-tama yung sinabi ni Tomas. Ang sabi ni Tomas, Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta. Ano po ang katotohanan ng dapat natin gawin ngayon? Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan ng mga buhay. Walang makapupunta sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Ngayon alam mo na, walang shortcut, walang ibang daan. Kailangan natin sa Yesu Cristo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? At sa kabila ng pagsubok at problema, pakinggan mo ito kapatid, sabi ko sa Romans chapter 8, verse 28, alam natin sa lahat ng bagay, sabihin mo, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng lahat ng nagmamahal sa Kanya, kasama ng Kanyang mga hirap. Ito ang dapat mong tandaan at alam na ito. Anumang bagay, anumang panahon, anumang sitwasyon, alam natin gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti. Amen. Purihin natin sa Diyos. Alam natin, minsan hindi umama, minsan may mga sitwasyon dumarating sa ating buhay hindi natin inaasahan. Pero kapatid, alam mo na gumagawa ang Diyos para sa iyo. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Gumagawa ng mabuti ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ng iyong anak, sa buhay ng iyong asawa. Marahil hindi pa dumarating, subalit managing ng natin sapagkat kung ano ang pinasimulan ng Diyos ay Kanyang tatapusin. At yan po ang pang-apat na punto, mga kapatid. Bakit hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba? Sapagkat nanatilihan tayo na kung ano ang pinasimulan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Ulitin ko po, kung ano ang pinasimulan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Ang sabi ko sa John chapter 14 verse 10, hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin, ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Pag sinabi kong gumaganap, ganap mga kapatid, perfect. Sa totoo lang, ginawa na ng Diyos ang dapat niyang gawin nang mapayubay ang ating Panginoon sa krus o sa Kalbaryo. Isa sa kanyang mga huling salita ay ganito, naganap na, sabihin niyo po, naganap na. Natapos na ang gawa ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang gawin ng kung sino. Tanging Diyos lamang ang makagagawa. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng Kristo ng kanyang buhay sa krus, nabuksan ang daan, napunit ang labit na nag-iiwalay sa tao at sa Diyos. Kaya naman kung sino ang mananalig sa ating Panginoon Kristo, tatanggap ng katotohanan ng kanyang salita, ay tunay nga magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Subalit, sabi ni Brother Rafi, hindi maayos kasi hindi patapos.
sapagkat ongoing patuloy ang gawa ng kaligtasan ng Diyos sa iyo. Amen. Isa sa mga paborito kong talata, Philippians chapter 1 verse 16, He who began a good work in you will be able to complete it until the day of the coming of our Lord Jesus Christ. Siya nagpasimula ng mabuting gawain sa iyo ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Uulitin ko pag-ulit ko ng pangatang punto. Sasabihin natin, Brad, bakit hindi maawa ang sangre? Bakit hindi kayo na lang sa akin ni Lord? Instantly kayo. Kaya ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya na niyang pagalingin. Kaya na niyang pagpapalangin. Siya ang makapangyarihan sa lahat at walang bagay na mahirap sa Kanya. Subalit kung minsan man hinahayaan ng Diyos na tayo ay maghintay sa ating pong mga dalangin at mga kahilingan, mayroong siyang mas mainam na layunin. Maraming kapatid, hinuhubugan ng Panginoon, hinuhubog ng Diyos, pinuporma ng Diyos at iyong kalooban sa mas malaking biyaya na sa iyo ay inilaan ni Yahweh Shaddai. Kaya patuloy ka lang sa iyong pagkatsaga, patuloy ka lang sa iyong paglilingkod, sapagkat nakatitiyak ka darating ang biyayang inilaan sa iyo ng Diyos. Amen. Tatapusin ng Diyos. Hindi katulad ng tao. Ang tao, kapag lamisan dahil sa pagyayaba hanggang salita na. Kung saan naman dahilan, maraming talagang pure yung kanyang intention, yung kanyang pangarap, pero hindi natapos, hindi nagpatuloy. Pero ang Diyos, kung ano ang kanyang pinasimulan, tatapusin ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyo, nagabi kapatid, tatapusin ng Diyos. Lulubusin ng Diyos. Ito po, tatapusin ko na rin. Panlimang punto, mga kapatid sa mananampalataya. Bakit hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mamahal, hindi tayo dapat magkalisa, nang dapat mamahalin sa ating puso ay pananampalataya. Ulitin ko ang sinabi ng Panginoon, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Panglimang rason kung bakit hindi tayo dapat mamamba, sapagkat magagawa natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo at higit pa. Magagawa natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo at higit pa. Hindi po ito ayon sa aking salita. Sabi po sa verse 12, mga kapatid, pakatandaan ninyo ang nananalig sa akin, ito yung kapatid, kung bakit ka narito sapagkat nananalig ka sa Panginoon. Ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa akin. Narinig ko yun. Magagawa. Kaya mo. Amen. Manalig tayo sa Diyos. Believe in God. Pero alam mo mga kapatid, pakinggan dito. Alam mo ba, believe din sa iyo ang Diyos. Ito ba sinabi niya? Believe din sa atin ang Diyos. Sapagkat yun ay ayon sa kanyang mga salita. Sabi niya, magagawa ninyo at higit pa. Sa totoo lang mga kapatid, pinagkaloon na ng Diyos sa atin ang Espiritu ng katatagan. Kapangyarihan, sabi po sa ikalawang sulat, isang Paulo kay Timoteo, unang talata ng kabanata ito. Sapagkat ang Espiritu binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob,
ng alibay. Naalala niyo yung binigyan ng mga talento? Talikhagan tungkol sa mga talento, may binigyan ng 5,000, may binigyan ng 3,000, may binigyan ng 1,000. Yung 5,000, lalo niya ang pinangalakan at lumago. Binigyan ng 3,000, pinangalakan niya at lumago. Yung 1,000 natakot. Ibinawin niya sa lupa. Kaya nang pinaligan siya ng Panginoon, ng may-ari, ang sabi na sana, nung sila ay magsusulit lang, sabi niya, natakot po ako sa inyo, kaya ibinawin ko sa lupa. Ano ang sabi ng Panginoon? Kunin ninyo sa Kanya, sapagkat yung kakaunti, mawawalan ba? Meron akong makilala ng early retirement, mga kapatid, nakakuha siya ng kanyang benefits. Ang sabi niya, Brad, mag-pray natin lumago ito, mag-negosyo. Lumipas ang ilang buwan, sabi ko sa kanya, kamusta na Brad, ang iyong negosyo. Hindi ko pa masimulan kasi natatakot ako ganito. Lumipas ko ang ilang buwan, gano'n ang aming usapan hanggang taon. Sabi niya, alam mo Brad, naubos na yung pupunan ko. Takot, pangamba, huwag kang matakot, huwag kang pangamba. Binigyan ka ng Diyos ng kakayanan, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Gawin mo ang dapat mong gawin at ikaw ay kanyang tutulungan, ikaw ay kanyang sasamahan. Tuloy na natin siya. Bilib sa iyo ang Panginoon sa totoo lang. Kaya mo, ikaw lang naman ang walang bilib sa sarili mo. Sabihin mo sa iyo talaga kapatid, bilib sa iyo si Lord. Kaya mo. Kaya mo yan. Kapag mo kaya inisipin ako, hindi na, nandito na lang. Huwag kapatid, kaya mo yan. Kasama mo ang Diyos, tutulungan ka ng Diyos, pagtatagumpayin ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi sila bata ang kahit na sinuman, kung gagawin ng Diyos, gagawin ng Diyos. Amen. Kaya bakit mo natatakot? Bakit ka makakanta? Kaya mo kasama mo si Lord. Sa mga sandali ito,